today's recipe, we're going to make dried fish curry. So, yung dried fish curry natin is among the most popular recipes in Malaysia. The taste is just extremely tasty. So guys, mapaparami yung kain natin. So, forget muna natin yung ating mga diets. Please don't forget to subscribe, like, and share. Click the bell for you to keep updated. Sa pag-prepare ng ating mga ingredients and spices guys, ay kuha lang tayo or mag-cut lang tayo ng ating isang tomatoes. Or more guys, if malaki, isa. If medyo tama lang guys, pwedeng 1.5. Okay, so yung ating fish curry kasi guys ay kailangan natin ng medyo marami-raming ingredients and spices na gagamitin. So, mayroon din tayo ditong large na onion, pero half lang yung gagamitin natin. So, i-cut lang natin guys into small pieces. Actually, yung iba guys, pag magluto nito ay biniblend nila yung mga onions, garlic, and ginger. So, actually, pwede naman natin i-cut lang siya guys into small pieces. So, actually, talaga yung iba ay nagbe-blend para at least medyo hindi ganun ka, at gusto nila kasi guys blended yung spices nila. So meron din tayo ditong small na ginger na kailangan natin ding i-cut into small pieces. And meron tayo dito mga 4 to 5 cloves ng garlic. So masarap kasi naman talaga guys na maraming mga spices na gagamitin. So yun ang nagpapasarap din ng ating mga niluluto. So actually guys, yung ating curry today ay sobrang napaka-rice cooler niya guys kasi nakakagana siyang kainin. Alright, so mayroon din tayo ditong 5 pieces ng ating potatoes. So kailangan lang natin siya guys na i-cut and to tama lang yung laki. So yung itong isang small na potato guys ay hinati ko siya into maliliit. Yung hindi naman tama ganun kaliit guys. Yung hindi siya madudurog, yung tama lang. And then, meron din tayo ditong 1 eggplant. So, isa lang yung gamitin natin. Ang sarap kasi nito guys. Dito ko lang natikman yung mga iba't ibang klase ng curry. So, natuto din akong magluto. So, actually guys, iba-ibang style yung mga curry na ginagawa nila. So, yung style ko ay hindi ganun ka anghang. Kasi guys, mahilig talaga sila sa mga maaahang at sobrang anghang. So, mayroon din tayo ditong okra or lady's fingers. So, depende guys kung gaano kadami yung gusto nyong gamitin. Okay? So, mayroon din tayo ditong string beans. Actually, not necessarily na maglagay ng string beans, but masarap kasi siya guys pag may mga vegetables. Okay? Healthy na rin siya. Alright? So, this time guys, in a bowl ay mag-mix na tayo ng mga spices natin. 2 tablespoons ng fish curry powder, 1 teaspoon ng turmeric powder, and then mayroon tayo dito 2 teaspoons ng cumin powder, and 2 teaspoons din guys ng coriander powder, and marami-raming mga powder na gagamitin natin dito guys. So ito yung nagpapasarap talaga. And then 1 tablespoon ng chili powder. So actually you can add more chili powder if you want na magiging spicy talaga yung curry ninyo guys. But I don't want it to be too spicy. Kaya 1 tablespoon lang yung gamit ko. So add natin siya guys ng mga half cup ng water. And then ay tutunawin lang natin siya guys until it becomes a paste. Okay? Na magiging paste siya. So as usual sa mga ginagawa ko yan guys. Alright, so ito yung ating mga ingredients. So mayroon tayo ditong dried fish. Actually fleshy siya guys. And ito yung ating powder spices, yung eggplant na kinat natin at
curry leaves. So, make sure guys na medyo malayo-layo kasi kagawa ng ito ay tumatalsik. Okay, pag sobrang init. Alright, inilagay ko na rin guys yung ating cinnamon stick and yung ating dry chili. Ito yung medyo nagpapanghang. So, hindi ko lang siya guys talaga pinutol yung ating chili guys kasi for sure, pag pinutol ko yan guys ay sobrang anghang. Okay, so ano lang natin, wait na natin guys until na magiging crispy yung ating ginigisang mga curry leaves and sticks. So, ayan, add na natin yung ating onions, ginger, and yung ating garlic. Alright, so as usual guys, nahintayin natin na maluto yung ating garlic and yung ating onions and ginger, and pagka medyo golden brown na siya guys, ayun ang talagang tama guys, na sumasarap at yung amoy mismo guys ay sobrang naluto talaga yung pagkagisa natin. So wait natin in just a few minutes and pwede na nating i-add or i-follow yung ating paste. Okay, so once maluto na yung ating mga ingredients. So, ayan guys, in-add ko na nga yung ating paste. Okay, so pag-add natin ng ating paste ay kailangan natin siyang iluto din, and then until na yung lumabas na yung oil. Okay, so ayan. So, dapat kasi guys, medyo watery yung paste na gagawin natin. So, ayan, kita niyan guys, ay haluin na natin ng maigi until na magiging oily siya guys, na lumabas yung oil niya. Kasi maganda yung pagka igigisa mo siya ng tama guys. Alright, na maluluto talaga yung ating mixture or yung ating paste. So, ngayon, ayan. So, pagka medyo kulang yung ating oil, ay pwede tayong mag-add ng extra oil. Okay, so para mas masarap kasi talaga guys pagka luto at mas sarap yung pagkagisa natin ng ating paste. So, ayan, kita niyo yan guys na medyo nagsiseparate na yung ating oil sa ating paste. So, ayan. So, after that guys, ay pwede na nating i-follow ang ating mga vegetables in just few minutes. Alright. Okay, so ayan na nga, at inad ko na nga yung aking potatoes, ang aking mga okra, and yung string beans, yung talong, and then yung iba pang vegetables, at saka yung tomatoes guys. So yung fish, medyo last lang yan guys, kasi yung ating fish guys ay medyo fleshy siya and wala siyang bone. And then, medyo maliliit yung pagkahiwa. So, I don't want my fish na madudurog. Okay? So, medyo huli ang ating fish. Okay. So, ayan na guys. Ihalo na natin yung ating vegetables. So, after nyan, ay mag-add lang tayo ng mga 2.5 cups of water. So, wag naman sobrang watery guys. Yung tama lang na medyo, medyo thick siya guys. Wag masyadong masabaw. Kasi yung curry natin guys ay medyo thick yung consistency. So, wag naman sobrang thick. Yung tama lang. So, nag-add na ako guys ng tubig. So, yung tubig na inalagay ko ay mga more or less mga 2.5 cups. Okay. So, ayan guys. Hinalo-halo ko lang guys. So, yung ating curry, alam niyo yung mag-absorb yung lasa ng dried fish doon sa mga vegetables natin ay napakasarap talaga, as in. So, nandyan na yung lasa. Alam nyo guys, tayo mga Pilipino talaga ay mahilig sa dried fish. Alam ko yun. So, dito ko na-discover na ganun pala kasarap pag ginawang curry. So, one of their favorite food also, yung dried fish curry. So, ayan na nga. And, after nito ay pwede na natin takpan yung ating wok guys. So, hintayin natin and let it boil and let it simmer guys. And wait natin na magiging tender yung ating mga gulay, yung mga vegetables natin. So, pagka hindi enough yung tubig, dagdag tayo kaunti lang guys. Alright. So, ito na nga, takpan na natin and then wait natin guys. So, hindi naman ganun katagal talaga maluto yung mga gulay natin. So, ayan, kumukulo na nga siya guys, and
medyo malapit-lapit nang maluto yung ating mga vegetables. So, ayan. So, yung ating dried fish curry. Pwede, may mga recipes din ako dyan guys na fresh na fish curry. So, please watch for it. So, now guys, dahil naluto na yung ating vegetables, ay pwede na natin ilagay yung ating fish. Actually, yung ating dried fish guys ay medyo binlanlawan ko siya guys, or hinugasan ko ng kaunti kasi medyo salty na nga siya guys. So, I don't want my curry to be very salty. So, actually, we don't need salt sa ating fish curry, sa ating dried fish curry. No need maglagay ng salt guys kasi yung ating dried fish ay maalat na siya guys. So, binanlawan ko siya guys or hinugasan ko siya, and para hindi siya ganon ka-salty. So, ayan, nilagay ko na yung takip dahil isang kulo lang guys ay luto na yung ating fish. So, ayan. So, kita nyo yan guys. Sobrang sarap. And malasa siya guys. And buo yung ating fish. So, ayoko kasi guys na sobrang nagdudurog-durog yung ating fish. So, ayan guys, in just few minutes ay pwede na natin siyang lagyan ng ating coconut milk. Okay, yung pinaka-last na gagawin natin ay ilagay natin yung coconut milk. And yan yung magpapalapot din guys, yung magpapa-thick ng ating sabaw. Alright, at syempre nagpapasarap ng lasa yung coconut milk sa ating dried fish curry. Okay, so ayan, nakikita nyo guys na yung sabaw ay medyo hindi siya ganon talaga kasabaw. Or, ayan, yung coconut natin, pwede kayong mag-add ng extra more coconut milk if you like guys. So, this time, 2 tablespoons ng coconut milk ang nilagay ko. So, ayan. So, pwede na natin siyang i-serve in just a matter of 2 minutes. So, forget muna natin guys yung ating pagda-diet kasi sobrang sarap ng ating ulam. So, thank you very much guys, and ready to serve na yung ating curry. So, maraming salamat guys for watching, and I hope guys, sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe, like, and share, and click the bell for you to keep updated, and please support my other videos as well. Thank you so much for watching today sa ating video na napakasarap. So, bye-bye for now, and God bless everyone.